Kamusta niya, Mr. Maravillas? Ano na yung ating mga balita ngayon? Ito po ang good news. Sabi diyan, Marcos praise for economic successes. Lawmakers from both legislative chambers agree the Marcos administration has successfully waded through the challenges of elevated global inflation and brought the Philippines on too much better economic footing. Ayos ba? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Pero nasa niya yung Pangulo. Nagpapahinga muna yung ating Pangulong Bongbong kasi nagpositibo nga po sa BIDCO. 5 days siya na naka-isolate pero may mga conferences siya po na pinangungunahan through Zoom meeting na lang muna. Siyempre ayaw niya na yung kanyang mga officials na magiging kahalubilo sa mga pagtatrabaho niya, madamay, di ba? And that is a protocol, mga kababayan, safety protocol na ino-observe, di ba? Pero anya Mr. Maravillas, di ba, ang sabi sa mga chismis, hindi man talaga nagkasakit yung ating Pangulong Bongbong. What? Paninira man lang po. Yung ating Pangulo po tuloy-tuloy yung pagtrabaho. And in fact, matapos niyang ipag-utos ang manhunt doon sa mga responsible terrorist po sa Mindanao University bombing, may nahuli na po yung ating mga authorities. And in fact, natuwa nga po si Senator Bato pagkatapos si Super Ate. Well, Bato, I may hail arrest of MSU bombing suspect. Natuwa po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. Local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. O yan po, yung suspect mga kababayan sa pambubumba ng University of Mindanao State University. Napakabata pa, mga kababayan. Pero balikan muna natin yung kwento tungkol sa ating Pangulong Bongbong. Kasi alam kong namimiss na ninyo yung ating Pangulo. Yung mga kwento nakatutok lahat dito sa congressional investigation. At saka kay Inday. So natuwa naman yung ating mga lawmakers. So sabi diyan, lawmakers from both legislative chambers agree the Marcos administration has successfully waded through the challenges of elevated global inflation and brought the Philippines onto much better economic footing. Pati nga po yung inflation humina. Bumaba na po yung inflation kahit December ngayon. 'Di ba? Usually, normally mga kababayan, tumataas yung mga bilihin, pero not much this time. Na-manage po ng ating Pangulong Bongbong ng kanyang mga economic managers, pati yung unemployment rate po bumaba. Kumonti na yung mga walang trabaho. O di ba napakaganda? So sabi dyan, Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresto Jr. and Senator Francis Tolentino shared this take on Friday regarding President Marcos' efforts to spur the economy amid these challenging times.
So sabi dyan, Haresco, a member of the House Economic Affairs Committee, said that not only did the employment rate soar to 95.8%, the highest in 18 years, but the Philippine economy anya also posted a 5.9% gross domestic product or GDP gross in the third quarter, the strongest among major Asian economies. You see, nalampasan pa natin yung China. Number 1 tayo, mga kababayan, sa buong Asia. Yung China, pang-apat na nga lang. Ganon kaganda, mga kababayan, yung tinatahak ng ating bansa ngayon sa pamumuno ng ating Pangulong BBM. Sabi niya diyan, the congressman economist noted that inflation had also slowed down from 4.9% in October to 4.1% in November, while unemployment declined from 4.5% last year naging 4.2% ngayong taon. A social weather station's poll also showed overall hunger fell from 10.8% in June to 7.7% in September. O di ba, napakaganda yung mga development sa ating economy po. So sabi diyan, these are the unmistakable fruits of government policies to boost employment, spur economic growth, and tame inflation, sabi po ni Haresco. Also a member of the House Labor and Employment Committee sa ating Kongreso na sinisiraan ng mga kalaban ni Martin. What? Di ba? For his part, Tolentino said that the latest employment figures released by the Philippine Statistics Authority have also proven that the Marcos administration's initiative have been able to ensure a steady generation of quality jobs. This new public works, sabi niya, are key to attracting investments and increasing productivity, which in turn generate employment and taxes, which is in turn fund more infrastructure constructions. Kasi nga po, ang Marcos administration tumutok sa build more or BBM projects. So massive po yung construction sa ating paligid. Kaya sabi niya, this is the virtuous cycle in fiscal management the government has been practicing. Build better more is also a jobs program. Dagdag pa ng ng senador. Si Tolentino po, senador po yan ni Maudix. Di ba? Ito na yung statement ni Bato at ni Super Ate. Natuwa sila sa mabilis na arrest ng MSU bombing suspect. Di ba? Pero anya si Super Ate, Mr. Maravillas, kakampi ni Inday, saka ni Maudix. Sabi ko sa inyo, pabayaan ninyo si Super Ate kasi may special mission siya dito sa Marcos administration. Hayaan ninyo na maglaro si Super Ate. Pero sigurado si Super Ate, alangan man pabayaan niya yung kanyang kapatid na si Bunget. Mahal niya si BBM. Kaya nga siya dumidikit kay Inday saka kay Maudix. Naintindihan ninyo kung bakit dikit na dikit siya? Siya po yung equalizer. Si Super Ate, ayaw ko nang ipaliwanag po yung malalim na dahilan ni Super Ate. Pero ang sigurado, blood is thicker than water po. Yung ibang mga Marcos loyalists na gagalit na kay Super Ate. Ayaw nang iboto si Super Ate. Maganda po ang magiging resulta pag sa 2028 tumakbo si Inday for President. Tapos si Amy Marcos for Vice President. Sa Marcos administration naman po, the opposition sila. Inday, Amy, opposition. Tapos, Martin Romualdez o kung sino, mga kababayan yung ganyang katandem. Possibly, kung si Amy Marcos po tumakbo as Vice President ni Inday, si Martin Romualdez hindi na po kukuha ng Vice President. So ang mananalo po
Martin Romualdez, Amy Marcos. O, di ba, swak? Ayusan niya, Mr. Maravillas, yung yung analysis mo. Eh, ba ayos na ayos? Hayaan ninyo na maging opposition po si Amy Marcos at dumikit kay Maudig sa kakainday. Ayos? Perfect niya, Mr. Maravillas. Perfect po. Going back dito sa topic natin. Sabi dyan, Senators Ronald Bato de la Rosa and Aimee Marcos congratulated the security forces for their effort as the Islamic City continued to reel from the deadly incident. I would like to congratulate our security forces for the arrest of one of the suspects, said De La Rosa. Marcos, the presidential sister, issued a similar statement. Sabi niya, we applaud our law enforcers' arrest of one of the MSU bombing suspects and urge them to persist until they find the masterminds of this hideous crime. Meanwhile, Anya, acknowledging the historic injustice against Muslim Filipinos, let us work together for a lasting peace and genuine development in Mindanao, added the lady senator. Ayos na ayos ba? Ayan po yung suspect na nahuli agad-agad ng ating mga authorities. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.